Kapag mahal natin ang isang tao, hindi tayo gagawa ng paraan para sila ay masaktan. Kasi pag mahal natin, dapat inaalagaan at iniingatan. Ikaw kabarangay, anong gagawin mo pag sinaktan ka ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, sumulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories dahil netong mga nakarang araw ay sobrang lungkot ko. Tapos aksidente kong nakita ang isa sa mga uploaded stories ninyo online na agad kong pinakinggan. At nung natapos ko nga ito ay nakaramdam ako ng gaan sa puso ko. Lalo na masasabi kong inspirational talaga yung tema ng naturang kwento. Doon na nagsimula ang pakikinig ko sa programa ninyo tapos ay naisip ko na what if ako naman ang sumulat para humingi ng payo sa mga kabarangay natin, Papa Dudut. Pero bago ko simulan ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si John David pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang JD. 32 years old at nagtatrabaho bilang accountant sa isang private company sa Makati. Matangkad din ako, almost 6-footer, mestizo at gwapo. Dahil sa physical kong katangian, mataas talaga ang tiwala at kumpiyansa ko sa sarili ko. Yun din ang dahilan kung bakit naging habulin ako ng mga kababaihan. Wala ano magagawa ko kung pinanganak akong magandang lalaki? Pero syempre aminado rin akong chick boy lalo na noong hindi ko pa nakikilala yung babaeng nagpatibok sa puso ko. Isang araw, inimbitahan ako ng best friend ko na magpunta sa party ng family nila kung saan ay 70th birthday celebration ng lola nila. Dito ko nakilala si Clarice na girlfriend ng isa sa mga cousin ng kaibigan ko. Maganda siya, sexy at may pagkasingkit. Malakas din ang datingan niya pero at the same time ay hindi siya yung mga tipo ko. Palibasa ay meron na rin akong ibang babaeng tinitingnan sa party na pinuntahan ko pero malabo ko siyang makausap. Kaya naman nagpunta na lamang ako sa cocktail section ng party hall para kumuha ng inumin. At nagkataon naman na nandun din si Clarice na agad napansin ang mga tinginan ko sa babaeng type ko, Papa Dudut. JD, tama? Oo, ikaw si Clarice? Ako nga. Pansin ko kanina pa nanlalaki ang mata mo kakatitig kay Yela. Yela who? Ayun Nahalata mo pala. Masyado ka namang observant. Of course. Simula kasi nang ipakilala ka sa akin ng boyfriend ko kanina. Hindi ka na nawala sa isip ko. Uy, bad yan. Baka magkasala ka sa boyfriend mo. As if naman magagawa akong magloko Swerte ko na sa kanya, no? Anong ibig mong sabihin? Sabi na kayo talagang mga lalaki yung totoong chismosa. Ikaw naman? Na-curious lang since nabanggit mo na. Kaya sabihin mo na. Siyempre, napaka-gentleman niya. Kung tratuhin niya ako, malayong malayo dun sa ex-boyfriend ko na kulang na lang gawing punching bag mukha ako dahil sa hilig manuntok. Dati niya yatang pangarap maging professional boxer tapos ako yung ginawang sparring mate. Aray, abusado pala yung ex mo. Buti na lang iniwalayan mo na siya. Yeah, pero mantakin mo umabot pa kami ng 5 years. 5 years? Natiis mo yun? Oo, mahal ko Kahit naman sino basta mahal mo yung tao, mabubulag ka sa mga red flags nila. Basta ako. Pinakamatagal ko ng relasyon, 3 buwan. Talaga? Relasyon ba tawag doon or what? Madali kasi ako magsawa sa babae. Gusto ko nagpapalit agad. Hindi ko kaya magtiis sa isang relasyon kapag di na ako masaya. Yan talaga ang mga salitaan ng mga certified chick boy. Wala tayong magagawa. Pinanganak tayong gwapo at habulin ng mga babae. Ay nako, pero sa nakikita ko, ikaw naman yung maghahabol sa babae.
Balita ko kasi may pagka-man-hater yang si Ella. NBSB din, kaya good luck sa'yo kung paano mo popormahan. Ganun ba? E di pag naging kami, ibig sabihin ako yung magiging unang boyfriend niya. Ganyan na nga. Naniniwala naman ako makukuha ako loob niya kasi lahat ng babae nahuhulog sa akin. Tingnan mo ikaw, na-attract ka nga sa akin, di ba? Huwag mo nga sabihin yan, baka may makarinig sa'yo. Ikaw ang may sabi na simula nung ipakilala ka sa akin ng boyfriend mo, di na ako maalis sa isip mo. Kanina yun, hindi na ngayon. Mahal ko yata boyfriend ko, no? Whatever you say. Basta, sinasabi ko sa'yo, liligawan ko at mapapasagot ko yung si Ella. Good luck ulit, pero ano bang nakita mo sa kanya? Don't get me wrong, maganda naman siya, pero ang baduy pumorma. Sabi ng boyfriend ko, ganyan na raw si Ella kahit ng mga bata pa sila. Mahinhin, dalagang Pilipina. Yun nga yung nagustuhan ko sa kanya eh. Kasi karamihan sa mga babaeng nakikilala ko, nagpapakita agad ng motibo sa akin. Kumbaga, sunggab ng sunggab agad. Pero si Ella, kakaiba sa lahat. Kaya nakuha niya talaga atensyon ko. Excited na ako kung paano mo mababali ang sumpa ng pagiging NBSB ni Ella. Kaya nga tulungan mo ako. Anong gusto mong gawin ko? Kunin mo number niya para sa akin. Sure, hihingin ko sa boyfriend ko. Maganda si Ella, maputi, makinis ang balat, maamo ang mukha pero may pagkamanang manamit. Masyado kasing balot na para bang anytime ay mamanyakin siya ng mga kalalakihan kaya ganon yung defense mechanism niya. Pero kitang-kita ko pa rin ang kaseksihan niya dahil pasimple ko siyang tinitingnan ng mga panahong yon. Nakuha niya kasi ang atensyon ko at swerte dahil binigay din sa akin ni Clarice ang contact number niya na nakuha nito sa boyfriend niya. Natawa pa nga ako nung chineer niya ako na galingan ko ang panliligaw kay Ella Papadudut. Sa isip ko ay challenge na mapasagot ko si Ella dahil sanay ako na ako ang nililigawan at pinapasagot ng mga kababaihan. Pero iba pala talaga sa pakiramdam kapag tinamaan ka na ng pana ni Cupido. At nangyari nga yon ng unang beses kong makita si Ella. Pagkatapos ng party agad kong tinext ang number niya. Pero ang tagal niya bago mag-reply. Siguro inabot pa ng kinabukasan mga bandang hapon. Akala ko tuloy ay pinagtripan lang ako ni Clarice kaya maling number ang ibinigay niya sa akin. Pero nung i-text ko ulit doon si Ella ay halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib dahil sa excitement at kaba nang mag-reply na siya. Natawa pa nga ako kasi para siyang jejemong mag-text. Una niyang tinanong kung sino ako at doon ako nagpakilala sa kanya. Akala ko ay walang magiging progreso ang pag-uusap namin dahil ang tagal na naman ulit bago niya ako nireplyan. Buti na lang at hindi ako sumuko hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pag-uusap namin. Makalipas ang 2 linggo ay nag-decide kaming magkitang dalawa, Papadudut. Kay Clarice mo pala nakuhang number ko Oo, kinuha niya sa boyfriend niya na pinsan mo. Kahit kailan talaga yung babaeng yun masyadong mapapil. Bakit? May galit ka ba sa kanya? Wala, pero kasama kasi siya ng mga pinsan ko na nagpupush sa akin na makipag-date para magka-boyfriend na. Excited na raw kasi sila na may ipakilala ako sa pamilya namin. Kahit si Lola, suportado sila. Wala naman sigurong masama sa kagustuhan nilang yun para sa'yo, right? Wala nga. Ako lang siguro yung ayaw. Na-mention ni Clarice na may pagka-man-hater ka raw. Totoo ba yun? What? No, OA talaga ng babaeng yun. Pero baka kaya niya nasabi kasi nga NBSB pa rin ako. Tsaka yung huling nang ligaw sa akin na lalaki nireject ko agad para hindi na niya ipagpatuloy. Bakit? Hindi ka pa ba ready? Siguro, pero more on wala akong tiwala sa mga lalaki. Huwag ka sanang ma-offend May feeling ako na parang iba ka naman sa kanila.
Normally, hindi talaga ako sumasama sa kahit na anong invite ng kung sinong lalaki pero eto tayo ngayon. Pumayag ako mag-usap tayo sa text at magkita ngayon. Hindi naman ako na-offend, pero pwede bang malaman yung rason mo? Kasi karamihan sa mga lalaki manloloko. Yung kasing ginawa ng husband ng ate ko sa kanya. Biruin mo, may 2 na silang anak tapos 6 na taon na rin silang kasal. Hindi pa kasama dun yung 4 na taon nilang mag-boyfriend-girlfriend kaya bali 10 taon na silang magkarelasyon. Tapos pinagpalit lang siya sa ibang babae nung mokong na yon na nakilala lang niya doon nung last na nagbakasyon kami sa Boracay. Ay, grabe yung iyak ng ate ko. Kasi pinili talaga nung husband niya yung babaeng yon kesa sa kanila ng mga anak niya. Mali nga yung husband ng ate mo kasi hinayaan niyang masira yung pamilya nila. Pero di naman lahat ng lalaki katulad niya, Yela. Hindi ko naman nila lahat pero kasi… nung nakaraan lang, yung pinsan naming babae nag-share ng problema sa akin. Close kami nun kaya ako agad yung takbuhan kapag may problema, lalo na pag nagkakalabuan sila ng boyfriend niya. Same problem sa ate ko. Iniwan din siya at pinagpalit sa iba pero ang malupit, binuntis pa siya. Grabe! Awang-awa ako dun sa pinsan ko, para ko na yung kapatid. Hindi niyo na ba nahabol yung lalaki? Paano namin nahabulin bigla na lang naglaho na parang bula? Bakit ganyan kayo mga lalaki, ha? Bakit madali sa inyong iwanan at ipagpalit yung mga asawa at girlfriend nyo sa ibang babae? Kahit bagong kilala nyo pa lang. Sandali. Bakit parang kinorner mo naman ako sa tanong mong yan? Sagutin mo na lang, total lalaki ka naman. Gusto ko lang maintindihan kung ano yung tumatakbo sa isip nyo. Hindi naman ako magsasalita para sa karamihan ng mga lalaki. Kasi magkakaiba naman kaming tao. Sa bagay, bakit mo nga ba naisip na tanungin ka? Sa lagay parang sinabi ko na rin na katulad mo yung mga manlolokong yun. Hindi ka naman siguro manloloko, no? Siyempre hindi. Nirerespeto ko yung mga babae. Dahil may mga kapatid din akong babae. At higit sa lahat, takot ako sa karma. Sakaling magloko ako sa magiging girlfriend ko. Papadudot after ko siyang i-date sa isang mamahaling restaurant sa isang lugar na kung saan ay hindi ko akalaing magdadala ako ng babae. Pinasyal ko naman siya sa park, Papadudot, since nabanggit niya na mahilig siya sa nature. At buti na lang dahil maganda ang panahon ng araw na yon. Marami po kaming napag-usapang mga bagay tungkol sa trabaho niya at hobbies niya. Yung iba nga ay mga random things lang pero nagulat ako. Kasi na-enjoy kong pakinggan at malaman yon. After our first meet-up/date ay hinatid ko na si Yela sa apartment na tinutuluyan niya. Pero bago kami maghiwalay ay ninakawan ko siya ng halik sa labi niya. Kabado ako kasi akala ko ay sasampalin niya ako pero kitang-kita ko lang na nag-blush siya at ngumiti, Papadudot. Tapos ay nagulat ako kasi bigla niyang inangkla ang mga braso niya sa leg ko. At hinapit ako palapit sa kanya para ipagpatuloy ang aming halikan. Ang date naming yon ay nasundan pa ng ilang paglabas na masasabi kong nauuwi. Or nauuwi sa pag-check-in namin sa motel dahil hindi na talaga namin kayang pigilan ang init ng aming mga katawan. Oo, nakuha ko na si Yela sa kama pero hindi pa kami mag-on. Kaya nag-worry ako ng husto dahil baka wala talaga siyang planong makipagrelasyon sa akin. Pumayag naman siyang ligawan ko pero hindi niya pa rin ako sinasagot. Ewan, hindi lang ako sanay siguro kasi si Yela ang unang babaeng niligawan ko. Kaya naman may pangamba sa puso ko na baka pinapaasa niya lamang talaga ako. At sa huli, wala akong mapala sa kanya ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero lahat ng agam-agam ko kay Yela ay nawala. Noong pagkaraan ng isang buwan na panliligaw sa kanya ay binigay na niya sa akin ang matamis niyang oo. Grabe. Pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil girlfriend ko na siya, Papadudot.
So sobrang saya ko noong sinagot niya ako sa isa sa mga date namin, nilibre ko yung mga katabi naming table na kumakain. Wala sobrang in love ako kay Yela at ang sarap-sarap nito sa pakiramdam. Ilang larawan ko yon na para bang hindi na nakasayad sa lupa ang aking mga paa at nakalutang na ako sa ulap papadudot. Noong naging mag-on kami ni Yela ay doon ko na-discover na marami pa rin kaming pagkakaiba. At dahil nga may pagka-introvert siya, hindi ko siya mayayang pumunta sa mga bar para mag-relax at uminom ng kaunti. Kaya ang ending ay tropa ko na lamang ang niyayaya ko o kung hindi naman sila available ay nagsusolo na lamang ako. Pinapayagan naman ako ni Yela kasi hindi naman siya mahigpit, which I like dahil ayoko nung pakiramdam na kinokontrol ako. Masaya na rin naman ako na may kaunting lungkot kasi sana naman kahit papaano subukan man lang niyang makisama sa mga trip ko, papadudot. Long time no see, JD. Hi, Clarice! Long time no see rin. May kasama ka ba? Wala, solo trip. Ikaw? Wala rin. Akala ko pa naman kasama mo si Yela. Congratulations pala kasi sa wakas nasira mo na yung sumpa ng pagiging NBSB niya. Thank you. Sabi ko naman sa'yo, mapapa-oo ko siya. Ikaw wala kang tiwala sa kagwapuhan ko. Kasalanan ko bang mawalan ng tiwala sa'yo? Naghuhumiyaw din yung pagiging chick boy mo. Hindi na ako chick boy. Good boy na ako. Nax, pwede ba yun? Ang alam ko kasi once na chick boy ka na, forever chick boy ka na. Masyado ka namang judgmental. Okay, pero bakit mag-isa ka lang ngayon dito? At dito pa talaga sa bar? Kasi ayaw naman sumama ni Ella. Hindi raw siya mahilig sa ganitong klase ng lugar. Maingay, tapos magulo. At di rin kasi umiinom yun. Pero alam naman niya na nandito ako. Kanina lang kausap ko nga siya bago kita nakita Uy, updated yan. Malapit na tuloy ako maniwala na nagpapaka-good boy ka na talaga. Siyempre, mahal ko si Ella Kaya lang... Kaya lang ano? Kasi ang dami-dami naming pagkakaiba. Lalo na sa hobbies. Nakakatampo lang kasi. Di man lang niya magawang mag-adjust para sa akin. Katulad na lang nung pagsama niya rito sa bar para mag-chill. Last time, sinamahan ko siya sa pottery lesson niya. Kahit na di ko gustong napuputikan yung mga kamay ko. Basta makita ko lang siyang masaya. Masaya na rin ako. Tapos kamakailan lang din. Sinamahan ko siya dun sa one-day workshop tungkol sa flower arrangement. Uy, maganda yon. Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi, kasi panay ang bahin ko. Allergic ako sa mga bulaklak. Ang ending, nagpa-ear ako ng wala sa oras dahil lumala yung allergy ko. Grabe yun. Grabe nga. Kung ako yan, magagalit ako kay Yela kasi mukhang pinipilit ka niyang gawin yung mga bagay na hindi mo naman gusto. Ikaw na may sabi. Ganun talaga kapag mahal mo yung tao. Oo nga, pero hirap niyan kasi bago pa lang kayo magkarelasyon Baka mamaya maging dahilan niya ng mga away niyo. Okay na yun. Naka-move on na ako dun. Saka humingi na rin naman ng sorry si Ella. Thankful siya kasi sinamahan ko pa rin daw siya. Nangako na lang siya na babawi sa akin. Kaya nga akala ko sasamahan niya ako nung niyaya ko siya mag-bar. Pero hindi. Kaya eto, mag-isa lang ako. Ikaw, nasan boyfriend mo? He's busy. May business trip ilang araw na. At miss na miss ko na nga. Kaya lang ano magagawa ko? Karibal ko yata doon, hindi ibang babae kundi trabaho niya. Wala talagang perfect na relasyon, no? Kasi kahit gaano pa natin kamahal yung mga jowa natin, may pagkukulang pa rin sila sa atin. Totoo rin naman kasi may tampo rin ako sa boyfriend ko. Hindi niya kasi ako pinagbigyan kahit bago man lang siya umalis. Isipin mo 2 linggo ko pa siya bago ulit makita. Tapos lagi pa siyang busy sa work. Pagbigyan? Sa kama. Kaya dinadaan ko na lang sa pag-inom Cheers para sa atin na nagsisolo trip tonight. Ah, yeah. Cheers! Gosh, ang
Masarap kahit na ang pait. Gusto ko pa ng isa. Sure ka? Baka malasing ka agad yan ha? Nandiyan ka naman eh. Di mo naman ako pababayaan, diba? Oo naman. Akong bahala sa'yo. Lasing na lasing si Clarice pero nagtira ako ng pang-uwi namin. Ako ang nag-asikaso sa kanya at plano kong isakay na lang siya ng taxi. Pero hinatak ako ni Clarice sa loob ng naturang taxi na pinara ko para sa kanya at pilit na pinapasama ako. Kaya wala na akong nagawa pa. Naisip kong i-check-in na lamang siya sa isang motel para doon magpalipas ng gabi. Tapos ay iiwanan ko na siya doon at uuwi na. Pero dahil sa kalasingan at init ng katawan ay hindi ko napigilan ang sarili ko na mahumaling kay Clarice. Nagsimula lang yon sa paghawak at halikan hanggang sa may nangyari na sa aming dalawa. Nakailang rounds din kami bago kami nakatulog sa sobrang pagod. Kinabukasan ay hiyang-hiya kami sa mga sarili namin nang nahimasmasan na kami. Nakiusap ako sa kanya na huwag ipagsasabi kahit kanino ang nangyari sa amin dahil mahal ko ang pinsan niya. Sumang-ayon naman si Clarice dahil may boyfriend din siya noong mga panahong yon. Nauna ako mag-check out sa kanya at agad kong tinext si Yela. Dumaan ako sa coffee shop at binili yung paborito niyang kape. Sunod kong pinuntahan ay yung pinakamasarap na cake and pastry shop na kinakainan namin. At bumili din ako doon na kasama kong dinala sa kanya. Gulat na gulat pa nga ang girlfriend ko nang sumulpot ako sa tapat ng apartment niya kasi hindi niya inakala na pupunta talaga ako, Papa Dudut. Pinapasok naman ako ni Yela at pinagsaluhan namin yung dala kong coffee at cake. Tuwang-tuwa siya kaya masaya na rin ako. Pero kinakain pa rin po ako ng konsensya ko dahil sa panluloko sa kanya. At sa girlfriend pa talaga ng pinsan niya. Pero wala akong planong aminin lahat ng yon kay Yela, Papa Dudut. Kaya nga para mawala na yung konsensyang nararamdaman ko, mas lalo kong pinaramdam sa kanya na mahal ko siya. At pagkalipas nga ng isa pang buwan ay niyaya ko na siyang magpakasal. Umuo naman si Yela at simpleng garden wedding yung nangyari. Invited pa nga si Clarice at grabe ang kaba ko. Pero nairaos naman ang seremonya ng kasal namin ni Yela nang walang nangyayaring gulo. O baka masyado lang akong praning pero hindi nyo naman ako masisisi, Papa Dudut. Fast forward. Tumira kami ni Yela sa 2-story na bahay na matagal ko nang binili. Tuluyan ko nang kinalimutan yung kasalanan ko sa kanya at sinabi ko sa sarili ko na magsisimula na kami ng bagong buhay. Kaya lang sa loob ng 3 buwan namin bilang mag-asawa ay sinubo kami ng kapalaran, Papa Dudut. Negative na naman, babe. Ganun ba? Hayaan mo na. Subukan na lang ulit natin. Pero paano kung wala na naman? Paano kung negative na naman yung resulta? Hindi ko alam pero umasa na lang tayo na baka makabuo na rin tayo, babe. Pero pagod na akong umasa para lang mabigo na naman. Hindi na tayo bumabata. Gusto ko na magka-baby tayo, babe. Ikaw ba ayaw mo pa? Siyempre gusto ko pero kung hindi pa binibigay sa atin, anong magagawa natin? So ganun na lang yun? Anong ganun na lang yun? Gusto mo na tanggapin na lang natin na hindi na tayo magkakaanak, ganun ba? Wala akong sinasabing ganyan, Yela. Sa tono mo kasi parang okay lang sa'yo na hanggang ngayon wala pa rin tayong baby. Eh ano ang gagawin ko? Sige nga, sabihin mo yung gagawin ko at gagawin ko. Bakit mo ako sinisigawan? Ikaw kasi, para kang bata kung umasal. Ako pa pala yung parang bata umasal eh. Masisisi mo ba ako? Ginagawa naman natin yung lahat pero parang wala pa rin. Bakit ganon? Bakit yung iba ang dali lang sa kanila magka-baby? Pero bakit tayo hirap na hirap? Ano bang mali sa katawan ko? Nakakainis naman.
Babe, makinig ka, okay? Makinig ka sa akin, please. Titigan mo ako sa mga mata, Yela. Nakikinig ako sa'yo. Ikaw na ang may sabi. Ginagawa naman natin ang lahat. Kaya nga tiyagain lang natin. Sundin natin yung sinabi ng doktor na gagawin para makabuo tayo. Tapos ipagdasal din natin. Kasi naniniwala ako na kapag pinagdasal natin yung bagay na gustong gusto natin, ibibigay sa atin yun ng Diyos. Ayoko lang na iwanan mo ko pag hindi kita nabigyan ng anak. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko lang mapigilang matakot. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi kita iiwanan dahil lang di mo pa ako mabigyan ng anak. Di ba? Nangako tayo sa harap ng Diyos na aalagaan natin ang isa't isa, na mananatili tayo sa tabi ng isa't isa sa hirap at ginhawa. Kaya bakit ko naman sisirain yung sumpaan natin yun? Sige nga. Pasensya na kung masyado lang akong praning. Ayoko lang masira yung pamilya natin lalo na nagsisimula pa lang tayo. Hindi masisira ang pamilya natin kahit naabutin pa tayo ng ilang dekada na mag-asawa. At kung kalooban ng Diyos na hindi tayo magkaanak, di pa rin kita iiwan, babe. Mahal na mahal kita. Ikaw yung babaeng pinili kong makasama habang buhay. Kaya tutuparin ko yung pinangako ko sa'yo nung kasal natin. Mahal na mahal din kita. At ikaw din yung lalaking gusto ko makasama habang buhay. Kaya salamat, babe. Kasi napanatag na yung kalooban ko. Mabuti naman. Halika nga, yakapin kita. Huwag mo na munang isipin na wala pa rin tayong baby hanggang ngayon, ha? Buo naman yung pamilya natin, kahit wala tayong anak. Saka malay mo, binibigyan lang tayo ni God ng mahaba-habang time para masolo ang isa't isa bago tayo maging ganap na magulang. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Sana nga ganun lang yun. Sana nga pansamantala lang yung hindi natin pagkakaroon ng baby. Kasi ready na naman tayo maging magulang kaya sana pagkalooban na tayo. Basta, huwag lang tayong tumigil sa pagdadasal. Naniniwala ako na nakikinig siya sa atin. Hindi lang si Yela ang frustrated ng mga panahong yon dahil ako rin, Papa Dudut. Gustong gusto ko na rin kasi na magka-baby lalo pa't hindi na ako bumabata pa. I'm already 31 that moment at yung ibang batchmate ko ay may 2 o 3 anak na. Malaki rin ang pagsisisi ko kasi sana noon pa lamang ay nakilala ko na si Yela para maaga kaming nakapagsimula ng pamilya. Tapos kung kailan pwede na ay saka naman kami hindi magka-baby. Sa kabila ng lahat ay alam kong mas matindi yung lungkot na nararamdaman ng misis ko dahil hindi niya ako mabigyan ng anak. Kaya nga imbes na sisihin siya sa bagay na hindi rin naman niya kontrolado, inunawa ko siya ng husto, inalagaan at minahal, Papa Dudut. Sa kabila ng paulit-ulit naming pagkabigo na magkaanak ay hindi pa rin kami sumuko ni Yela. Regular kaming nagpapakonsulta sa doktor at sinusuyod ang lahat ng pwedeng makatulong sa amin. Ganon din na sinusunod ang mga payo ng mga eksperto. Pero higit sa lahat ay natutunan naming lumapit sa Panginoon para ipanata ang pagkakaroon namin ng anak. Nandun yung bumibisita kami sa mga kilalang simbahan para magdasal sa mga santo nila na tuparin ang tanging hiling naming mag-asawa upang mas makumpleto na ang pamilya namin. Mahirap pero nandun yung pag-asa na isang araw ay diringgin din ng langit ang aming dasal na magkaanak na, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng 2 buwang pamamanata at pagdarasal na sana'y mabuntis na si Yela, ay sinurpresa niya ako isang umaga ng magandang balita. Kakatapos lang niyang magpiti noon at ayon sa resulta ay buntis siya, Papa Dudut. Buntis ang misis ko. Kaya naman sobrang saya namin. Nag-aayakan pa nga kami mag-asawa at nagpasalamat sa may kapal dahil sa blessing niya sa pamilya namin. Bigla kami nabuhayan ng loob dahil sa paparating naming baby.
Sa katunayan ay bilang excited parents ay hindi na kami magkanda o gaga sa pagpaplano ng mga gamit na bibilhin at bagay na gagawin kapag pinanganak na ang aming anghel. Kaya lang ay hindi na yon natupad dahil pagkalipas lamang ng 2 linggo ay dinugo na si Yela at nalaglag ang baby namin. Masakit mawalan ng anak. Kahit na sabihin ninyong dugo pa lamang yon at hindi pa naman nagtatagal simula nang mabuo sa sinapupunan ni Yela. Pero matagal namin siyang hinintay at kinasabikang dumating. Kaya ganoon na lamang ang hinagpis naming mag-asawa nang maagang bawiin sa amin ang aming anak, Papa Dudut. Pagkalipas ng 2 buwan ay sinubukan ulit naming magka-baby at positive ulit si Yela. That time ay mas iningatan na namin ang pagbubuntis niya pero pagkalipas lang ng 1 buwan ay muling nalaglag ang baby namin. Lugmok na lugmok kaming mag-asawa at hindi ko makausap ng matino si Yela. Hanggang sa bigla na lamang pumasok sa isipan ko yung kasalanang nagawa ko kay Yela. At ewan ko ba kung bakit ko biglang chinat sa messenger si Clarice para maglabas ng nararamdaman sa kanya. Kinomfort naman niya ako at aaminin kong gumaan ng feelings ko ng panahon na yon. Hindi ko na lamang namalaya na mas madalas ko na pala siyang kinakausap kesa sa misis ko, Papa Dudut. Hayop ka, JD! Ano to? Ano to? Yela, ano ba? Bakit mo binato sa akin yung cellphone mo? Nakuha mo pa magtanong? Galing mo rin umarteng inosente, ito lang ginagawang kademonyo, ano? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ikaw tong masyadong mainit dyan. Nananahimik lang ako rito tapos nambabato ka bigla dyan. Bakit di mo tignan yung cellphone bago mo depensahan yung kasinungalingan mo? Tignan natin kung makapagmaang-maangang ka pa. Ano ba kasi to? Babe, magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag! Nabasa ko na lahat dyan sa conversation niyo ni Clarice! Walang hiya kayong dalawa, ang bababoy niyo! Hindi naman namin sinasadya, babe. Saka 1 beses lang naman nangyari yun. Wala akong pakialam kahit 1 beses lang yun nangyari. Hindi pa rin yung dahilan para maabsuelto ka na sa panloloko mo sa akin. Kaya pala, ang lambing-lambing mo nung araw na yon kasi may kasalanan ka, demonyo ka. May papunta-punta ka pa sa apartment ko at padala-dala ng kape at pagkain, yung pala. Gusto mo lang linisin yung konsensya mo. Kasama rin ba sa plano may pakasalan ako? Pinakasalan kita kasi mahal kita, babe. Huwag mo nga ako tawagin, babe. Nasusuka ako sa pagbumuka mo. Makinig ka kasi muna sa akin. Sige, bibigyan kita ng 1 minuto para magsalita. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Siguraduhin mo lang na makukumbinsi mo ako sa mga idadahilan mo dahil kung hindi, ewan ko na lang! Please, Yela. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kakayanin pag nawala ka sa akin. Mahal kita eh. Yung nangyari sa amin ni Clarice, wala lang yun. Dahil lang yun sa alak. Saka kasalanan niya kasi inakit niya ako. Nagmagandang loob lang ako na i-check-in siya nun sa motel. Kasi lasing na lasing siya. Pero siya tong nagbigay ng motibo. Pero pinatulan mo pa rin. Ibig sabihin gusto mo rin. Ibig sabihin malisyoso ka. Kaya ginalaw mo siya. O tapos ano na ngayon? Ha? Sa kanya ka naman nagpapa-comfort kasi alam mong devastated ako dahil sa pagkawala ng mga anak natin? Ha? Ganun ba yun, JD? Hindi lang naman ikaw yung nagluluksa. Ako rin naman. Pero napaka-unfair mo. At ako pa yung unfair? Oo, kasi akala mo ikaw lang yung nawalan eh. Ako rin naman. Lagi kang nagagalit sa akin na para bang kasalanan ko kung bakit di nabubuhay yung mga anak natin. Hindi mo ako kinakausap kaya sino kakausapin ko? Tapos doon ko na naisip si Clarice kasi alam kong maiintindihan niya ako at di nga ako nagkamali. Ang kapal ng mukha mo! Wala kaming ginagawang masama ni Clarice.
Nagpapa-comfort lang ako sa kanya. Pero bakit ka nagpapa-comfort sa ibang babae? May asawa kang tao! Alam mo, napakabulok ng katwiran mo! Walang ginagawang masama, natikman nyo na nga yung isa't isa! Yela, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit? Nahihiya ka? Aba, dapat lang na mahiya ka kasi nakakahiya naman talaga yung ginawa nyo! Nakakadiri kayo! Nasusuka ako sa inyo! Galit na galit sa akin si Yela nang malaman ang panluloko ko sa kanya noong hindi pa kami kasal. Pero wala na rin naman ako magagawa para itama ang pagkakamaling yon dahil sa nangyari na. Pilit kong pinaintindi sa kanya na dala lamang yon ang kalasingan at bugso ng damdamin pero nagbingi-bingihan si Yela sa mga rason ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon at naiyak na lamang din ako sa sobrang aburido dahil sa kamalasang nangyayari sa pamilya namin. Galit na galit sa akin si Yela, kulang na lamang ay isumpa niya ako, Papa Dudut. Muli ako nakaramdam ng konsensya sa mga kasalanan ko sa kanya pero thankful pa rin ako dahil hindi ako hiniwalayan ng misis ko. Siguro kahit papaano ay tinablan siya ng pakiusap ko na huwag akong iiwanan. Mahal na mahal ko kasi siya. At nangako ako na gusto kong bumawi sa mga pagkakasala ko sa kanya. At kahit na hindi naman siya sumagot o sumang-ayon, ramdam ko na binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon. Kaya ginawa ko talaga ang lahat para suyuin siya. Kahit kasal na kami, niligawan ko ulit si Yela. Pinaramdam ko sa kanya na siya lang ang babaeng gusto ko at mamahalin sa panghabang buhay. Na siya lang ang pinakamaganda at natatangi sa lahat. Pero ewan ko ba kung bakit parang lagi niyang binabaliwala yung mga efforts ko. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ko makukuha ang loob niya kahit na anong gawin ko. Doon ako nakaramdam ng frustration kasi ang unfair niya para sa akin, Papa Dudut. Babe, pinagluto kita ng paborito mong sopas. Ito dinalan kita. Lapag ko lang dito sa may tokador. Kain ka na. Salamat pero ayoko. Wala rin naman akong gana. Ay, pero hindi ka rin nagapunan kagabi. Natulog ka lang kasi sabi mo wala ka rin gana. Kailangan mong kumain kahit konti dahil iinom ka pa ng gamot. Ilang araw na yung lagnat mo. Pwede ba iwanan mo na lang ako kasi lalong sumasama pakiramdam ko sa ingay mo eh. Dami mong sinasabi, naiinis ako. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Wala akong pakialam. Yela naman, di mo kailangang sumigaw. Naririnig naman kita eh. Kung naririnig mo naman pala ako, edi sana kanina ka pa umalis. Nag-aalala nga ako sa'yo kasi ilang araw ka nang may sakit. Kaya hindi ka gumagaling kasi ang tigas ng ulo mo. Mas gusto ko nga na hindi na ako gumaling para mamatay na lang din ako katulad ng mga anak natin. Huwag mo namang sabihin yan oh. Sasabihin ko yung gusto kong sabihin dahil ito yung nararamdaman ko. Pagod na ako, JD. Pagod na akong pakisamahan ka sa isang bubong dahil ang asawa na kita. Sinubukan ko naman na patawarin ka. Nabigyan ka ng tsansa na bumawi pero sa tuwing nakikita kita, naaalala ko yung pagtataksil mo sa akin. At wag mo na rin subukan mga tuwiran dahil hindi na inuubra sa akin, hayop ka. Ay, pero ginagawa ko naman lahat, di ba? Bumabawi ako. Nagsisisi. Pinaparamdam ko sa'yo na ikaw lang yung mahal ko. Akala mo ba sapat na yon? Kasi kung oo, di sana nawala na tong pait at bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. Sana kung ganun lang kadali ang lahat, matagal na kitang napatawad pero hindi eh. Hindi nga ako makahinga ngayon dahil sa matinding galit kaya pwede ba? Lumayas ka na sa harap ko! Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo! Please, Yela. Hayaan mo lang akong gawin yung tungkulin ko bilang asawa mo.
Hayaan mo kung alagaan ka. Sige na, kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Sabi nga ayoko niyan! Bakit mo ginawa yun? Nag-aaksaya ka ng pagkain. Ikaw kasi ang kulit mo eh! Sinabing ayoko ng sopas mo, pinagpipilitan mo pa! Tsaka anong malay ko kung nilagyan mo pala yan ng lason para matuluyan na ako nang sa ganon, kayo na ni Clarisse magsama! Walang ganun. Masyado ka lang praning. Masisisi mo ba ako? Eh kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito. Kaya magtiis ka kasi ito na yung ganti ko sa'yo. Sisiguraduhin kong ikaw ang susuko sa ating dalawa dahil hindi na mangyayari na babalik tayo sa dati. Wala kang dapat na sisihin kundi sarili mo. Kaya linisin mo na yung kalat at umalis ka na sa harapan ko. Wala akong nagawa ng mga panahong yon kundi ang sundin ang gusto ni Yela. Niligpit ko yung natapong sopas at nagkalat na bubog ng mangkok bago siya iniwang nakahiga at umiiyak sa kwarto namin. At kahit na anong pakiusap at pagpapaamo ko sa kanya, Papa Dudut, ay paulit-ulit niya rin akong pinagtatabuyan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Lugmok na lugmok ako kasi nagbago na ng tuluyan ang babaeng pinakamamahal ko. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako tumigil na mag-effort para mapatunayan kay Yela na nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Mahal na mahal ko si Yela at ayokong masira ang pamilya namin dahil lang sa mga kasalanan ko sa nakaraan. Kaya lang napapagod din naman ako, napapatanong ako sa sarili ko kung tama ba ang trato sa akin ni Yela o masyado na siyang nagiging unfair. Para sa akin ay hindi ko deserve na tiisin ang ganito katagal lalo pat humingi naman ako ng tawad at pilit na nagbabagong buhay na. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin sa problemang pinagdadaanan ko, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and thank you in advance. Sakali pong mapili po ninyong i-ere ang aking kwento. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, JD. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. May mga katagang mahirap bigkasin sa harap ng mga minamahal natin. May mga bagay din na hindi na kailangan pang sabihin dahil sapat nang idaan ito sa lambing. Ikaw kabarangay, anong damdamin ang sahagod mo na lamang ipinaparating? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa mga libo-libo ninyong tagapakinig sa radyo. Ganon din po sa mga nag-aabang sa live ninyo sa Facebook sa Barangay LS. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Lani, 34 years old at tubong Los Baños, Laguna. May asawa at 2 anak na rin. 9 years old na yung panganay kong lalaki at 7 years old naman yung bunso kong babae. Ang experience ko pong ibabahagi sa inyo ay nagsimula nang magretiro sa trabaho yung biyanang kong babae. Lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko sa mother side dahil maaga akong naulila sa mga magulang. Yun siguro ang naging dahilan kaya noong magkaasawa ko ay naging malapit ako sa biyanang kong si Nanay Karing. 61 anyos na siya at dating teacher sa elementarya dito sa amin sa Laguna. Simula nung mabalo siya 6 years ago ay pag-aalaga na lamang ng mga halaman ng kinakahiligan niya. Kaya noong mag-pandemic ay yun na rin ang naging libangan niya, Papa Dudut. Lalo at nauso noon yung bansag na plantito at plantita sa mga mahilig maghalaman.
Ilang buwan din kaming hindi nakabisita sa kanya dahil sa lockdown. Kaya nung hindi na gaanong mahigpit sa COVID-19 protocols ay dinalasan na namin ang pagdalaw sa kanya. Minsan ay para na rin ihatid sa kanya yung mga padala ng asawa ko na nasa Saudi. Madalas din kaming magkita doon ni Ate Belen na panganay na kapatid ng asawa ko. Sa isang purok lang kasi kami nakatira at walking distance lamang ang mga bahay namin sa biyanan ko. Noong tumigil sa pagtuturo si Nanay Karing ay palagi na siyang sinusundo ni Ate Belen para magbantay sa 2 anak nito sa bago nitong kinakasama. May pwesto kasi sila na tindahan ng karne sa palengke, kaya walang naiiwan sa 2 bata noong panahong yon, Papa Dudut. Good morning, Nay! Good morning din. Mukhang busy po kayo dyan sa mga halaman nyo Oo, alam mo namang ito na lang yung libangan ko. Eto nga't kailangan ko pang umupo dito sa bangkito habang nag-aasikaso ng halaman. Para naman hindi masyadong sumakit tong likod ko. Naku, tama na muna po yan, Nay. Tara na po sa kubo para makita nyo tong mga dala ko. Sige, sandali lang. Tatayo lang ako para doon na tayo mag-usap. Sige po. Ay. Ang aga mo yata bumisita. Lapad pa ng ngiti mo. Ano bang meron? Kasi po excited na akong ibigay itong mga padala ni Jero na sabon sa inyo. Tsaka may sorpresa din kasi ko sa inyo, Nay. Kaya dali na po, upo na kayo dito sa tabi ko. Eto na, uupo na. Ay, hirap na talagang umupo pag nagkakaedad na. Ano bang sorpresa yon? Nanalo ka ba sa wedding? Nay naman, hindi naman po ako tumataya sa wedding Ay, sandali lang po at kukunin ko yung sorpresa ko. Dito ko lang po lalabas lang ako saglit. Ay, yung batang yun talaga. May pasorpresa pa sa akin wala namang okasyon. Teka, ano ba tong laman ng mga plastic na dala niya? Tingnan ko nga. Naku, puro sabon nga lang pala yung laman nito. Nay, ito na po yung sinasabi kong sorpresa ko sa inyo. Wow! Ang cute naman ng tuta na yan. Buti hindi nakawala. Itinali ko po kasi muna dun sa puno ng makopa sa labas. Wala namang ganong dumadaan kaya tahimik siya dun. Yan ba yung sorpresa mo sa akin? Opo. Nagustuhan niya ba, Nay? Oo naman. Alam mo namang mahilig talaga ako mag-alaga ng aso, di ba? Lalo na kung ganito kaganda. Anong lahi ba to? Labrador Retriever po yan, Nay. Tsaka babae po yan, kaya hindi yan magiging pagala-gala. Naku, mabuti naman para bagay sa kanya yung pangalang Bamba. Kasi cute siya. Nay, tumuloy na ako. Sinula ko na lang yung gate, di naman nakalock. Narito lang naman kasi kami sa kubo kaya hindi na nilak ni Lani. Dito ka maupo sa bangko para makita mo tong regalo niya sa aking aso. Di na, Nay, nagmamadali ako. Naghihintay na yung asawa ko sa pwesto namin sa palengke. May sadya lang ako sa'yo kaya nandito ako. Ay naku, wag mo nang sabihin. Alam ko na yan. Pagbabantayin mo na naman ako ng mga anak mo. O anong masama ron, Nay? Mga apo mo naman yun. Pero ate, matanda na si Nanay para pag-alagayin mo pa ng mga bata. Hinihingi ko ba yung opinion mo? Tsaka ano naman problema mo dun nanay ko yung kausap ko. Ikaw, sampid ka lang sa pamilya kaya wag kang makialam. Hindi naman sa nakikialam ako, ate. Pero senior na si Nanay kaya di na siya dapat nasistress sa mga ganyang bagay. Ano ba pakialam mo, ha? Baka gusto mo lamutakin ko yung uso mo para di ka na makasabat. Huwag na nga kayo magtalo. Sige na, Belen. Mauna ka na sa inyo at susunod na lang ako. Aayusin ko muna yung mga halaman ko. Salamat naman nang makalayas na rito. Naalibad para na ako sa isang sip-sip dyan Pero siguraduhin mo na yung nasusunod ka agad Naiinip na doon sa palengke yung asawa ko kaya bilisan nyo na. Oo, sige na. Pero Nay,
Ayos lang po ba kayo? Oo, Lani, ayos lang ako. Kaya umuwi ka na rin. Isasama ko na lang tong si Bamba sa bahay ni Belen para may libangan din ako ron. Madalas kaming magtalo ni Ate Belen, Papa Dudut. Girlfriend pa lamang kasi ako ng kapatid niya ay mainit na ang dugo niya sa akin. Lalo na noong nakapag-abroad si Jeron. Parang naiinis siya sa amin dahil nakakaangat ng kaunti ang buhay namin sa kanila, Papa Dudut. Tingin kasi ni Ate Belen sa amin ang asawa ko ay malaking kakompetensya sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko nga noon ay kaya gusto niyang nandun lagi sa bahay nila si Nanay Karing ay para hindi ko ito laging mapuntahan. Ayaw ni Ate Belen na maging malapit kami ng nanay niya sa isa't isa. Pakiramdam ko dahil yon sa ego niya. Iniisip niya siguro noon na mas mahal ako ni Nanay Karing kesa sa kanya. Hindi ko naman po masisisi yung matanda kong parang ilag at takot kay Ate Belen. Iba rin kasi yung ugali niya. Masyado siyang matalim kung magsalita na parang hindi man lang kinikilabutan kapag sumasagot ng hindi maganda sa magulang niya. Hindi man lang siya nag-iisip na sa halip na siya ang mag-alaga kay Nanay Karing ay ito pa ang inuobligan niyang mag-alaga sa mga anak niya. Siya pa ang galit kapag hindi na pagbibigyan. Kaya tuloy hindi niya napansin na mga kakaibang ikinikilos ng biyenan ko. Nagumpisa yon sa mga napapansin ko kay Nanay Karing nang minsan itong sunduin muli ni Ate Belen, Papa Dudut. Ano ba yan, Nay? Ibaba nyo na muna po si Bamba para makita nyo tong mga dala ko. Hindi na po tutayan para karagahin nyo pa. Naku, kayo rin po yung mahihirapan. O siya, ito ibababa ko na. O baba ka muna, Bamba, ha? Nakakatuwa naman kasi si Bamba. Abay parang bata akong maglambing. Para tuloy ako nagkaanak uli. Buti naman po nagkakasundo kayo niyang alaga nyo. Ay, sinabi mo pa. Siya na nga lang yung nagpapasaya sa akin dito. Siya na rin taga-abot ng tsinelas ko kapag umaalis ako para kumuha ng pensyon. Naku, mukhang nandyan na naman si Ate Belen. Siya lang naman yung mahilig magbukas ng gate nang walang sabi-sabi. Nandito ka na naman pala, Lani. Kaya pala di na naman nakalak yung gate eh. Ikaw naman, Belen. Maliwanag pa naman kaya ayos lang na hindi mo na isara yun. Tsaka ayaw mo na nakapasok ka kaagad. Oo, Nanay. Yang manugang nyo naman palagi yung magaling sa inyo eh. Para yun lang sinabi ko, nakadepensa agad kayo dyan. Eh ikaw naman kasi ate, kaya aga-aga ang init ng ulo mo. Ano na naman ba ang kailangan mo kay nanay? Sa'yo na ba dapat unang ipaalam ngayon kung anong kailangan ko sa nanay ko? Hindi yata ako nasabihan na kailangan ko pa palang magpaalam sa'yo bago ko masundo si nanay. Naku, Belen, kung pagbabantayin mo na naman ako sa makukulit mong anak, kaya ayoko na. Pagkatapos nyo magpakasarap ng lalaki mo, ako yung pahihirapan nyo mag-alaga sa mga anak nyo. Kung makapagsalita naman kayo, Nay, parang di nyo mga apo yung inaalagaan nyo ah. Ayoko na nga! Ayoko! Lani, sabihin mo nga sa kanya na ayoko. Ang OA nyo naman, Nay. Pinakikiusapan ko lang kayong bantayan saglit yung mga anak ko. Naninigaw na kayo agad. Hindi OA si nanay ate. Kinukulit mo lang kasi kahit na ayaw sumama sa'yo. Tumahimik ka nga dyan, Lani. Sabat ka ng sabat. Isa pa tong asong to. Dapat dito sinisipa eh. Ay! Ate naman! Kailangan mo pa bang sipain yung aso? Nakakainis eh. Tinatahulan ako. Tsaka ano bang pakialam mo kung sipain ko yan? Naiinggit ka siguro, no? Gusto mo sipain din kita? Napakabarong bada mo talaga! Pati aso ko pinagdiskitahan mo pa! Kung makareact naman kayo. Aso lang yan. Hindi yan basta aso lang, te. Alaga yan ni nanay. Yan lang kasama niya dito sa bahay. Wala akong pakialam. Ay, makaalis na nga lang. Pero bago ko makalimutan, akin na lang itong mga sabon at pabango dito sa lamesa ha. Para naman di masayang yung pagpunta ko rito. Huwag mo ng kurso na dahin yan, ate. Bigay yan ni Jeron kay nanay.
Tsaka meron ka rin naman yan Ano namang masama kung kinuha ko tong iba? Pinaghirapan naman to ng kapatid ko kaya tumahimik ka na dyan. Sino ba yung lumabas ng gate? Ang ingay Si Ate Belen po yung lumabas. Di ba nga po kagagaling niya lang dito? Teka, ba't parang nanginginig kayo, Nay? Nagulat po ako at nagtaka sa naging reaksyon noon ni Nanay Karing kay Ate Belen Papadudut. Alam kong hindi sila magkasundo at talagang masungit sa kanya yung hipag ko pero ni minsan ay hindi ko pa ito nakitang nagkaganon. Nagtaka ko dahil yon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umarte na para bang batang nagmamaktol at ayaw sumunod sa magulang. Natakot din ako dahil parang sandali siyang nawala sa sarili niya, Papadudut. Parang naging blanko rin noon ang mga mata niya. Napansin ko rin noon na medyo nanginginig siya habang nakatingin sa gate. Yun bang parang natatakot siya noon na baka bumalik kung sino man yung nakita niyang lumabas doon. Nawala lang ang pangangatog niya noong lumapit na sa kanya si Bamba. Para itong isang bata na pilit na kino-comfort si Nanay Karing. Dinilaan po siya nito sa mukha at saka ikiniskis yung katawan nito sa kanya na parang batang naglalambing. Siguro'y nararamdaman din ng aso kung ano ang nararamdaman ni Nanay Karing noon. Parang alam din ni Bamba na may kakaibang nangyayari noon sa matanda. Nakita ko yung unti-unting pagkalma ng biyanang ko at pagbalik nito sa normal dahil sa ginawa ni Bamba. Naging kalmado uli ito at bumalik sa normal habang hinahaplos yung aso. Dahil sa mga nakita kong yon, ay nagduda ako kay Ate Belen. Pumasok sa isipan ko na baka may ginagawa siyang hindi maganda kay Nanay Karing kapag walang ibang nakakakita sa kanya ng mga panahong yon. Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagduda ako noon na baka hindi maayos ang pagtrato ni Ate Belen kay Nanay Karing tuwing nasa bahay niya ito at nagbabantay sa mga anak niya. Yun ang unang pumasok sa isipan ko dahil sa nakita kong reaksyon ni Nanay Karing sa nangyari ng umagang yon. Matindi kasi ang pagtangging ginawa nito na para bang may kinakatakutan nito sa muling pagsama sa panganay niyang anak. Pero sa tuwing tinatanong ko naman si Nanay Karing kung kumusta ang pagtrato ni Ate Belen sa kanya, lalo na kapag nagbabantay siya sa mga anak nito ay wala naman siyang sinasabi. Kaya naisip ko na lamang na siguro ay nagwo-worry lang siya na baka magsumbong ako sa asawa ko. Kaya pinagtatakpan niya ang panganay niyang anak. Ayaw niya lang siguro na mag-alala pa ang bunso niya at magalit pa sa kapatid nito. Pero mula noon ay mas dinalasan ko na lamang ang pagdalaw sa kanya. Lalo na sa umaga dahil yun ang oras na madalas siyang sunduin ni Ate Belen Papadudut. Pero isang tanghali po noon ay nalaman ko na nasa bahay na naman ni Ate Belen ang biyanang ko. Dahil nga duda ako sa hipag ko ay pumunta ako sa bahay nito para kumustahin si Nanay Karing. Pero hindi ako makapaniwala sa naabutan ko doon. Parang bigla na lamang kumulo ang dugo ko sa mga nakita ko sa bakuran mismo ni Ate Belen Papadudut. Ate! Bakit mo naman pinagagalitan si Nanay? Dito pa talaga sa labas? Paanong di ako magagalit? Nagtatanga-tangahan niyang si Nanay. Naturingang teacher dati tapos ganyan? Iwanan ba naman yung anak ko dito sa may poso na puro sabon yung mata? Kung nadulas pa yung anak ko rito. Ayun o, namula tuloy yung mata ng bata. Buisit. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya eh. Tsaka saglit lang ako dun sa loob kasi kinuha ko yung stroller. Aanhin mo naman kasi yung stroller, Nay. Pinaliliguan mo lang yung bata. Galit ba kayo sa akin? Tapos sa anak ko kayo gumagante? Lani,
Mayakap nga ako, Lani. Tama na nga ate! Kung makasigaw ka naman. Nakayakap na nga sa akin si nanay kasi natatakot na siya sa'yo oh. Di ka pa rin tumitigil? Kasalanan mo naman yan eh. Matanda na nga kasi siya. Pinipilit mo pang gawing yaya ng mga anak mo. Mag-aalaga lang naman sa mga anak ko yung hinihingi kong tulong sa kanya. Buti nga, di na ako humihingi ng pera galing sa pensyon niya kasi alam ko na sa mga anak mo na napupunta. Anong pinagsasasabi mo dyan na sa mga anak ko na pupunta yung pensyon ni nanay? May matinong trabaho si Jeron. Hindi namin kailangang umasa sa pensyon ni nanay. Yun na nga eh. Nasa abroad naman yung asawa mo pero kayo pa tong laging binibigyan ni nanay. Palibhasa, paborito niya yung mga apo niya sa'yo kaysa sa mga anak ko. Wala akong kinukuha ni isang kusing kay nanay para sa mga anak ko. Lahat ng meron sila, galing yun sa pinaghirapan ng tatay nila at hindi sa pensyon ni nanay Karing. Huwag kang ang plastic. Alam kong nabilog mo na yung ulo ng buwisit na matandang yan. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan si nanay. Sumusobra ka na ha? Uwi na tayo, Lani. Opo, Nay. Uwi na tayo kasama si Bamba. Ay, kita mo na yung ginawa mo? Nanginginig na si nanay sa takot. Nanginginig sa takot. Nako, tigilan niyo nga ako sa arte niyong dalawa. May yakapan pa kayong nalalaman. Para ano? Para palabasin sa mga kapitbahay na masama ako? Galing niyong umarte. Hindi ko alam kung anong klase kang tao. Mas mabuti pa nga yung aso inaalagaan si nanay eh. Samantalang ikaw na sarili niyang anak, arte lang para sa'yo yung nangyayari sa kanya. Napakawalang kwenta mong anak. Isa pang salita mo, Lani, makakatikim ka na talaga sa akin. Isa pa yung aso na yan. Kung di yan tatahimik, kayo, pareho kayo, sisipain ko kayo. Hindi ako sanay na lumalaban sa nakatatanda, ate ha. Pero subukan mo lang kantiin si nanay sa harap ko. Kakalimutan ko na anak ka niya. Huwag ka na makipag-away. Uwi na lang tayo. Ayoko na rito. Mas mabuti pa nga umuwi na kayo. Baka lalo lang ako mabwisit sa inyo. Lalo na sa'yo, Lani. Namumuro ka na sa akin. Uwi na kasi tayo. Opo, Nay. Halika na po. Iuwi ko na kayo. Naiiyak kong inihatid ang biyanang ko sa bahay niya, Papa Dudut. Awang-awa kasi ako sa kanya ng mga oras na yon. Nagwo-worry rin ako sa kalagayan niya noon kaya gusto ko sana na sa bahay na lamang muna namin siya tumuloy para mabantayan ko siya pero tinanggihan niya yon. Kaya naman nagpasya na lamang ako noon na samahan muna siya ng ilang oras. Gusto ko kasi na masiguradong maayos na siya bago ko iwanan. Pero mukha naman pong kalmado na siya ng mga oras na yon. Normal na kasi siyang kausap na parabang baliwala na sa kanya ang ginawa sa kanya ni Ate Belen. Masaya niyang hinaplo si Bamba na parabang isang inang sabik sa lambing ng kanyang anak. Hindi ko tuloy noon maiwasan na maisip yung ginawa ni Ate Belen. Hindi ko talaga akalain na ganun pala ang trato niya kay Nanay Karing kapag nagkakamali ito. Kinilabutan ako sa mga salitang lumabas sa bibig niya ng sandaling yon. Para kasing hindi niya kaano-ano si nanay kung duruin at sigaw-sigawan niya. Hindi naman naging masamang ina si Nanay Karing noon. Kahit na nagtatrabaho siya ay hindi naman niya pinabayaan ang mga anak niya. Alam ko kung anong naging buhay nila noon dahil magkalapit lang yung mga bahay namin o mga bata pa lamang kami. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kung saan nang gagaling yung masamang ugaling yon ng hipag ko. Para kasing sa amin niya gustong ibunton ang mga kabiguan niya sa buhay. Hindi niya tuloy makita kung gaano siya kaswerte na kahit papaano ay may natitirhan pa siya. At meron din siyang pamilya na napupuntahan tulad ng kanyang magulang Papa Dudut. Nay, nandyan po ba kayo? Bukas po tong gate nyo. Tutuloy na po ako, ha? Oh, Nay! Asan ba Ano pong yun? ginagawa nyo? Hinahanap ko yung bangkito ko. Hindi ko makita. Gagamitin ko sana sa garden eh.
Nay, ayun po sa may pasimano ng bintana sa harap nyo. Kanina pa ako ikot ng ikot kakahanap dito Nandyan lang pala. Sino kasi naglagay nito dito? Malamang po na ilagay nyo po yan dyan. Nakalimutan nyo lang. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko lang nakita kasi malabo na mga mata ko. Ano nga palang sadya mo? Binilan po kasi kita ng vitamins tsaka groceries, Nay. Meron din po akong biniling gatas dito tsaka oatmeal para sa inyo. Sabi kasi ni Jeron, ibili ko na kayo ng groceries para di na kayo mapagod pumunta sa bayan. Naku, salamat! Ang dami naman itong pinamili mo. Sakto lang po yan para sa 1 linggo niyong budget, Nay. Ay, siya nga po pala. May binili rin ako para kay Bamba. Ay, meron pa para sa aso ko. Ang bait mo talaga. Sana nga pala nagtatrabaho yung asawa mo? Parang matagal ko na yun hindi nakikitang pumupunta rito Si nanay naman. Paano po kayo madadalaw dito ni Jeron? 3 taon na po siyang nasa Saudi. Ganun ba? Ang tagal na palang nasa abroad ng bunso ko. Matagal na nga po siya sa abroad pero nakalimutan niyo po. Hindi ko nakalimutan. Kayo yung makakalimutin. Kasi hindi kayo nagpaalam na mag-a-abroad si Jeron. Sorry po, Nay. Sige na, hindi niyo na po nakalimutan. Ay, siya nga pala. Ipapakita ko sa iyo yung aso. Ando lang yun sa kubo kanina natutulog. Naku, matutuwa ka doon sa aso kong yun. Napakatalino na at napakalambing pa. Marunong utusan yon. Ha? Si Bamba po ba? Paano mo nalaman ang pangalan ng aso ko? Kasi po, Nay, ako po nagbigay nun sa'yo. Di niyo na po ba naaalala? Hindi Regalo sa akin ng Tatay Jerry mo si Bamba nung naliligaw pa lang siya sa akin. Talaga po, Nay? Binigyan din po kayo ni Tatay Jerry ng aso nun? Aba, oo naman. Ang sweet ng Tatay Jerry mo Uy, si Nanay. Kinikilig pag naaalala si Tatay. Naku, syempre. Asawa ko yun Kahit matagal na siyang wala, hindi naman masama na maalala ko siya kasi mabuti siyang asawa nung nabubuhay pa. Ikaw din. Dapat ganun ka kay Jeron. Huwag mo siyang kalilimutan kahit nasa malayo siya. Oo naman po, Nay. Napakabait din po kaya ng anak niyo. Manang-mana po kay Tatay Jerry. Siyempre, anak ko yun Siya nga pala, alam mo bang gusto kunin ng bruha na laging pumupunta rito si Bamba ko? Bakit niya raw po kukunin si Bamba? Ewan ko, galit siya kay Bamba ko. Grabe naman po yun. Sino po ba yung bruha na yun, Nay? Sino pa? Di yung masungit na babae na nangaaway lagi sa akin. Matapos ang pag-uusap naming yon ng biyenang ko ay hindi na ako napalagay papadudot. Kakaiba po kasi siya ng umagang yon. Minsan matino siya tapos ay biglang magiging pabago-bago ang mood niya. Nagiging irritable na siya na parabang isang bata at napapadalas na rin ang pagiging makakalimutin. Kaya naisip ko nang patingnan siya sa doktor papadudot. Nung una ay ayaw pa niya pero dahil sa pangungulit ko ay napapayag ko rin siya. Pina-general check-up ko na siya sa public hospital dito sa Laguna. Base nga po sa resulta ng iba't ibang lab test at MRI na ginawa sa kanya ay nakumpirma ng doktor na may early signs ng demensya si Nanay Karing. Wala daw lunas sa sakit na yon. Pero pwedeng malabanan ang mga sintomas at mapabagal ang paglala. Hindi ako makapaniwala noon dahil sa pagkakaalam ko ay nasa 65 pataas ang edad ng mga tinatamaan ng ganong sakit. Pati na rin yung mga may sakit na diabetes at high blood. Pero wala namang ganong sakit si nanay at medyo mahina na nga lang yung baga niya pero normal pa ang BP niya. Sabi rin ng doktor ay maaaring nagkaroon ng silent stroke si Nanay Karing noon. Yun daw ang biglaan at sandaling pagtigil ng supply ng dugo sa kanyang utak. At kahit daw hindi high blood ay maaaring tamaan ng silent stroke papadudot kapag masyadong nag-iisip at nai-stress.
Hindi raw madaling makita ang sintomas nito dahil hindi raw ito nararamdaman o napapansin ng mga pasyente sakaling umatake ito. Pero apektado nito ang utak at ang memorya tulad ng nangyari kay Nanay Karing, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa pag-aalala ko ay pinilit ko si Nanay Karing na sa amin na muna tumira para naman maalagaan at mabantayan ko siya. Pero hindi siya pumayag kaya napilitan ako na kami na lamang ng mga anak ko ang tumira pansamantala sa bahay niya. Ipinaliwanag ko sa mga anak ko na kailangan naming makumbinsi ang lola nila na sumama sa amin. Mariing pa ring itinanggi ni Nanay Karing ang sakit niya dahil hindi naman daw niya ito nararamdaman. Malakas pa naman daw siya kahit matanda na. Isa pa ay hindi naman madalas ang sumpong niya. Siguro ay dahil na rin kay Bamba. Aliw na aliw kasi si Nanay Karing sa alaga niya at ang sabi naman kasi ng doktor, may iwasan ang mga sumpong ni Nanay Karing kapag lagi itong masaya at nakakaiwas sa stress. Kaya naman lagi kong kinakausap noon si Nanay Karing. Tinatanong ko siya lagi tungkol sa mga masasaya niyang alaala para hindi mawala ang mabilis ang kanyang memorya. Nakikipaglaro din kami ng mga anak ko sa kanilang dalawa ni Bamba. Sinisigurado ko rin na nasa maayos na oras ang pag-inom niya ng mga gamot na reseta ng doktor sa kanya. Madalas ko ring ipakausap sa kanya sa video call ang asawa ko para hindi niya rin po ito makalimutan. Alam na rin kasi ni Jeron ang kalagayan ng nanay niya kaya madalas din itong tumatawag at nangungumusta. Unti-unti na sana akong napapanatag noon dahil hindi na siya sinusumpong. Pero hindi pala yon magtatagal dahil sa ginawa ni Ate Belen, Papa Dudut. Sino ba yung sigaw ng sigaw sa labas? Buksan mo tong gate kundi babatuhin ko pa Sundulan, dyan. kinakalapag na yung gate natin eh. Opo, sandali lang. Lalabas na po ako. Mabuti naman at lumabas ka na. Buksan mo na tong gate. Eto na, bubuksan na. Gabing-gabi na kasi nabubulahaw ka pa. Tulog na yung mga anak ko eh, magigising pa dahil sa'yo. O ayan, bukas na, pumasok ka na. Ay, talagang papasok na ako. Pero sisipain ko lang muna tong buwisit na asong to. Ay, ingay mo, Tama na buwisit ate, ka. ano ba? Nagpunta ka na naman ba dito para manggulo? Pati aso pinagdidiskitahan mo pa. Ayan, tumakbo na tuloy palabas ng gate si Bamba. Si Bamba? Lumabas ng gate yung aso ko? Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Babalik din po yun. Huwag na po kayong lumabas dyan sa bahay kasi umaambon na. Ako na pong bahala kay Bamba. Hindi! Lalabas ako dyan! Hintayin lang ako na nagpaiyak kay Bamba ko! Ay, ayan, nag-alala pa tuloy si Nanay dun sa aso. Wala akong pakialam sa asong yon. Sana nga masagasaan yun eh. Marami namang aso dyan na pwedeng ipalit. Hindi lang basta aso si Bamba na pwedeng palitan, ate. Bakit? Ginto ba balahibo nun? Ano ba kasing problema mo, ha? Hindi ka ba titigil sa panggugulo mo? Anong problema ko? Ikaw! Ikaw yung problema ko at hindi kita titigilan hanggat di ka tumitigil sa kakasipsip mo sa nanay ko para makuha mo lahat ng gusto mo. Anong ibig mong sabihing makuha lahat ng gusto ko? Wala akong gusto kundi masiguro na maayos yung kalagayan ni Nanay dito. Hindi pagsisipsip yon kundi pagmamalasakit. Malasakit? Huwag mo nga akong pinaglulolo kung intrimidida ka. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo na kunwari anghel ka kasi alam ko naman yung motibo mo. Wala akong ibang motibo sa ginagawa ko. Anong wala? Eh dito ka na nga tumira para masigurado mo na sa inyo ni Jeron mapupunta lahat ng naipundar ng mga magulang namin. Ang galing mo rin ano. Kayo na nga yung nagpapakasasa sa pensyon ni nanay, pati tong bahay at lupa gusto mo pang makuha. Hindi totoo yan! Lani, asa na si Bamba? Andyan lang po yun, Nay. Ako na po magpapasok sa kanya mamaya. Narito ka pala. Ikaw siguro yung umaway kay Bamba. Ha? Aray! Bakit mo ko kinurot na matanda ka?
Salbahe ka! Bakit ka ba nanunulak, ha? Sumusobra ka na, ha? Walang iya kang babae ka? Ang lakas na loob mong sampalin ako? Gusto mo masaktan? Ha? Sige, halika't kakalbuhin ko yung buhok mo, buwisit ka! Aray! Ano ba? Ano bitiwan? Kulang pa to sa impactang tulad mo! Tumigil na kayong dalawa! At nauwi na nga sa sabunutan ng pagtatalo namin yon ni Ate Belen Papadudut. Hindi tuloy namin na malaya na nakaalis na si Nanay Karing. Sinundan kasi nito sa kalsada Simbamba at halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa sobrang pag-aalala ng mga oras na yon. Hindi pa naman pwedeng i-report na missing person si Nanay Karing dahil wala pang 24 oras itong nawawala ng panahon na yon. Kaya naman napagpasyahan ko na ako na lamang muna ang maghanap kay Nanay at hindi ko talaga naiwasang hindi matakot dahil nga alam ko na sinusumpong na naman siya, si Nanay Karing, ng sakit niya. Nag-alala ako na baka kung mapano siya sa daanan lalo na't lumakas pa noon ng ulan. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung may mangyayaring hindi maganda sa biyanan ko ng mga sandaling yon. Hindi ko rin noon alam kung paano ipapaliwanag sa asawa ko ang mga nangyari. Umarkila ako noon ng tricycle para magbaka sakaling makita pa namin siya sa daanan. Kasama ko noon ang panganay na anak ko, Papa Dudut, sa paghahanap kay Nanay Karing. Panay po ang dasal namin na sana ay tama yung direksyon na tinutumbok namin. Mabuti na lamang at nakita rin namin si Nanay nang matanglawan siya ng ilaw mula sa tricycle na sinasakyan namin ng oras na yon. At halos madurog ang puso ko nang makita namin siya. Basang-basa kasi siya at nangangatog pa habang nakaupo sa may damuhan. Humihikbi siya at paulit-ulit na tinatawag si Bamba. Hindi ko na rin, Papa Dudut, napigilan noon ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak at agad na inuwi para mabihisan, Papa Dudut. Nani, tumuloy na ako dito sa loob. Bukas naman yung gate. Binuksan ko talaga yon. Baka kasi umuwi si Bamba hindi makapasok kapag sarado yung gate. Wala akong pakialam sa asong yon. Ang gusto kong malaman kung nakita niyo si Nanay. Oo, Mabuti naman. Nasa na siya? andun sa kwarto, binabantayan ng mga bata. Nilalagnat kasi pero pinainom ko na ng gamot. Ano ba kasi nangyari doon kay Nanay, ha? Ba't parang bigla yatang nagkatoyo kagabi? Tinatanong mo pa? Paano di magkakaganon si Nanay sinipa mo si Bamba? Para yun lang? Naglayas na agad siya? Daig pa niya yung abnormal, ah. Hindi na nga normal si Nanay, ate. Kasi may sakit na siya. May sakit si Nanay? Boba ka pala Ba't ngayon mo lang sinabi? Dahil kailan ko lang din nalaman yung tungkol doon. Pina-check up ko siya. Ano raw bang sakit ni Nanay? May demensya na siya. Ganun daw yung mga unang sintomas ng sakit na yon. Nagiging parang bata at saka makakalimutin. At pag tumagal pa, baka tuluyan na siyang di makaalala. Paano magkakaroon ng demensya si Nanay? 61 pa lang siya. Di ba yung mga matandang-matanda na yung mga nagkakademensya? Yun din ang akala ko. Alam mo, kasalanan mo lahat to Alam mo na palang may sakit yung nanay ko, di mo pa agad sinabi sa akin. Ang bilis mo namang makahanap ng masisisi. Bakit, ate, ha? Kung sinabi ko ba sa'yo, may magagawa ka ba? Ganun. Como wala akong magagawa kasi wala akong pera di tulad mo, wala na akong karapatan na malaman yung sakit niya? Baka nakakalimutan mo na anak din ako ng nanay ko. Anak ka nga, pero ni minsan, tinuring mo ba siyang magulang? Ni hindi mo nga man lang napansin kung may nararamdaman na siya Kung may nagbabago ba sa mga kilos at ugali niya. Yung pakinabang niya lang kasi yung mahalaga sa'yo Alam nga namang maging mahalaga ka sa akin. Tsaka, anong gusto mong gawin ko? Di naman ako doktor para malaman kung may sakit siya. Di rin ako manghuhula para mahulaan kung may nararamdaman siya sa katawan niya. Di mo naman kailangan maging doktor para mapansin kakaiba na yung mga kinikilos niya. Puso, ate!
Kailangan mo lang ng pusong marunong umintindi sa magulang. Kaso, wala ka nun eh. Yun na nga lang sana magagawa mo para sa kanya pero di mo pa kaya. Di ikaw na. Ikaw na yung bida. Total, pabida ka naman talaga. Ako na naman yung may kasalanan. Ikaw naman talaga yung punot dulo kung bakit sinumpong si nanay kagabi ah. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit naging ganyan ka. Parang hindi mo kayang magbigay ng kahit konting respeto sa kapwa, lalo na sa sarili mong ina. Hindi mo pala ako maintindihan? Di wag mo na ako intindihin. Pero pasalamat ka. Walang nangyari sa nanay ko kagabi. Kasi kung nagkataon, ikaw yung sisisihin ko. Bago ka manisi ng iba, sisihin mo muna yung sarili mo. Yung simpleng lagnat ni Nanay Karing ng gabing yon ay lumala at nauwi sa pneumonia. Hindi ko po alam noon kung ano ang gagawin ko dahil parang ang bilis ng paglala ng sakit niya. Naiiyak ako tuwing binabantayan ko siya sa ospital pero hindi na niya ako makilala minsan. Naisip ko na baka makatulong sa kalagayan niya noon kung mahahanap ko si Bamba. Kaya nagpaskil ako ng mga picture nito at numero ng cellphone ko sa mga lugar na maaaring nadaanan ng aso. Hanggang sa may tumawag sa akin at ibinalik si Bamba. Napulot daw nito ang aso sa gilid ng highway na takot sa mga sasakyan. Isa na uli nito si Bamba dahil hindi rin naman daw ito kumakain at ilang araw nang nananamlay. Pero nang mauwi ko si Bamba ay halos hindi pa rin po ito kumakain. Lagi itong matamlay at nakatanaw sa labas ng gate na para bang may hinihintay. Naisip ko na videohan ito para ipakita kay nanay. Nakita ko naman kaagad noon ang pagbalik ng sigla ng biyanang ko nung makita sa video si Bamba. Binidyohan ko rin si Nanay Karing para ipakita yon kay Bamba. Tuwang-tuwa rin po ito na kinakahulan yung video na para bang nakikipag-usap lamang kay Nanay Karing. Akala ko ay magiging okay na ang lahat dahil kahit papaano ay masaya na sila pareho. Pero nagkakomplikasyon sa baga si Nanay Karing dahil sa pneumonia kaya binawian na rin siya ng buhay sa ospital. Hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon ni Bamba nang iuwi na yung bangkay ng biyanang ko. Wala kasi sa unang araw ng lamay ni Nanay Karing hanggang sa araw ng libing ay hindi ito humiwalay sa kabaong. Nang matakpan na yung puntod ni Nanay Karing ay lalo akong napaiyak dahil kay Bamba. Para rin kasi itong tao na naglulupasay sa ibabaw ng puntod habang parang umiiyak na kinakaskas yung mismong pinaglibingan sa biyanan ko. Hindi ako makapaniwalang may hayop din pala na sobra kung magmahal sa amo nito. Sa ngayon, Papa Dudut ay wala na rin si Bamba. Sumunod din po ito sa biyanang ko ilang linggo lang matapos ang libing ni Nanay Karing. Pero hindi po mawawala sa amin ang alaala nila ni Nanay. Sila po yung mga patunay na ang pag-ibig ay para sa lahat. Nakauwi na sa Pilipinas at nakabalik na muli sa Saudi yung asawa ko nang hindi kinikibo si Ate Belen. Pero alam kong mapapatawad din ni Jeron ang ate niya pagdating ng tamang panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko at sa lahat ng mga kabarangay na palaging nakatutok sa inyong programa. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa pinagdaanan ko at taus-pusong pasasalamat din po sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong may bahagi nito ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa naming mga taga-subaybay. Nawa ay manatili kayong number 1 at sana po ay pagpalain kayo palagi ng may kapal. Maraming salamat po Papa Dudut at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Lani. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever.